Before anything else, I would like to congratulate Attorney Claire sa bagong posisyon niya bilang isang undersecretary ng PCO. Anyway, Attorney Claire, bilang isang bagong paswelduhan ng taong bayan, siguro naman mas lalong open ka na ngayon sa criticism. Fake news. Kasi ma'am, may fake news po ba yung kumakalat na video nyo regarding dun sa umano'y pagwawala nyo sa Maganda yan. Maganda yan. Oh, hindi na to salita ng palasyo at ng Pangulo. Ako na to. Okay. Maganda yan. Ito ang sabi ni Attorney Claire. Dito, grabe ang haba ng paliwanag ni Attorney Claire. Ang tanong, fake news po ba yung kumakalat na video nyo regarding doon sa pagwawala nyo? Abay, parang nagbablog lang si Attorney Claire. Umabot halos 8 minutes din yung last question na yon. Hindi naman related sa bansa. Tandaan mo, Attorney Claire, sinusweldohan ka ng taong bayan. Sayang oras, sayang pera para ikwento mo at idetalye mo to defend your side. Pareho lang pala si SRT at si Attorney Claire na kapag ka na-disappoint at nakakita ng injustice, abay naninigaw din naman pala itong si Attorney Claire at kayang-kaya niya raw ulitin yan kung bibigyan siya ng chance. So ibig sabihin, pareho lang pala kayo ni SRT. Pero bakit kung makabatikos ka Attorney Claire kay SRT, Inam? At para bang gina-justify mo pa yung pambabastos mo sa pulis, pero kapag ang iba, hindi pwede. Anyway, panuorin muna natin at ikumpara kung paano magalit din si Attorney Claire. Napakahinahon niya dyan sa press briefing pero ganito pala siya magalit. If given a chance to do that again, I will. Why? Because I did that for justice. You did that for justice, pero pag iba ang nagagalit at naninigaw sa mga pulis na abusado, sasabihin mo huwag daanin sa sigaw. Para ka ding silibayan, nagko-contradict ang sinasabi sa ginagawa. Attorney Claire, mag-ingat ka sa mga sinasabi at mga ginagawa mo dahil mas marami na ngayong nagbabantay sa iyo at pwedeng mag-criticize sa lahat ng mga binibitawan mong salita. Diba? Sigaw-sigawan mo lang yung pulis habang nagpe-perform. Oo. Pwedeng direct assault yun. Ano ka abusado? Wala naman, sige, sigaw-sigawan mo ko. Yan? Hindi ka lang nalagyan ng kliyente. Sir, pasensya na po talaga, ha? Maybe yung nakikita niyong video, that's 2015. Oh. Sabi nung may hawak ng mic, so para bang hindi niya alam na 2015 pa yung video. So kung ikaw ay isang media, hindi sa'yo makakalampas sa mga ganyang detalye. Para talagang scripted itong last 2 questions para kay Attorney Claire. Can you see my face there? Look younger. That's 2015. Is that really necessary to say na you look younger dyan sa video na yan? 15. Okay, why nila pinapalabas to? And splice. Dahil ayaw nila ako siguro na manatiling tagapagsalita rito ng palasyo. Alam mo, Attorney, hindi ka pa undersecretary ng PCO. Vlogger ka pa lang. Lumabas na yung video mong yan at na-reactionan yan ng ilang mga vloggers. Dahil during the time na nag-walk out si SRT doon sa hearing, dahil sa pagtatanggol doon sa mga biktima na inaresto ng walang warrant of arrest, at dahil sa disappointment niya sa nagiging flow ng hearing na para bang napapaboran yung mga pulis, minabuti na lang niya na iwanan ng hearing. Pero binatikos mo pa. At kaya naikumpara namin ang ginawa mo sa ginawa ni SRT. Dahil ang galing mong mambatikos sa halos magkaparehong sitwasyon, pero hindi tumutugma yung mga sinasabi mo sa ginawa mo. Kaya inailabas na yan dati pa, hindi lang ngayon. Yun nga lang, mas viral ngayon dahil nga nagkaroon ka na ng posisyon at mas nagiging open ka for criticism. At isa pa, dahil paswelduhan ka na ng taong bayan. Tulad ng pag-uungkat mo sa mga nakaraan ng mga politicians natin, ganun din ang ginagawa sa iyo. Siyempre, kailangan nilang malaman kung sino ka nga ba talaga. Una, ang kwento niyan,
O eto na, magkukwento na siya. Pwede namang sagutin yon ng yes or no at sagutin briefly, pero talagang nagkwento siya. Merong dalawang magsing-irog na hindi na nagkaayos. Yung bata na iwan sa bahay ng babae, flight stewardess yung babae, iniwan sa driver. Nung tumawag ang school sa tatay, nalaman niyang wala yung nanay, kinuha yung bata sa bahay na kasama lang ang driver. First, Hindi ba't Malacanang press briefing ito? Bakit nagkaroon ng storytelling dito? child niya yon. Now, nung dumating yung nanay, nagalit dahil hindi sila okay nung tatay. Now, kausap ko yung babae. Kausap ko yung babae. Ang sabi, makikipagkita sa kliyente kong lalaki dahil pina-psychologist nag-undergo ng psychological evaluation, child psychological evaluation yung bata. Attorney Claire, kailangan pa bang idetalye yan? Hindi ba private matter yan ng kliyente mo? Need pa ba sabihin na nag-undergo ng psychological evaluation yung bata? Makikita sila, ipopromote ko na po sa SM San Lazaro. Nag-promote pa talaga siya. Attorney Claire, mayroon ka bang share sa SM Lazaro? Tanong lang. Umiinom ng kape. Ulitin ko ulit kung saan. Starbucks. Ay naku, Attorney Claire, pati ba naman kung saan sila uminom ng kape? Kailangan pa bang sabihin? Again, you can answer the question and explain briefly. That's fine. That's understandable. You can defend your side briefly. Pero para ikwento mo pa dyan yung mga unnecessary details, aba naku naman, pasweldohan ka ng taong bayan. We don't need to know the private issue of your client noong 2015. Magkikita sila nung lalaki, pumayag ako para magkaayos. Okay? After that, bigla na lang, I just came from a hearing, the Ramjen case in Parañaque. So, ayoko na sana pumunta sa police station. But my husband said, let's go. So, pumunta ako, wala pa sila, nagpa-medical yata. So, I told to the relatives, ito pa, cool lang ha, cool. Nag-storytelling na talaga siya. Attorney Claire, tandaan mo Malacanang press briefing yan. Oo nga, tinanong ka nung patungkol doon sa kumakalat na video. Kaso, dapat sinagot mo siya briefly, hindi yung nagdetalye ka dyan at ikinuwento mo pa yung issue ng kliyente mo. But when I was there with the relatives, sabi ko, doon sa police, lahat naka-civilian, wala naka-uniform habang nag-aresto. Sabi ko, saan po yung warrant of arrest? Ano pong complaint? Hindi ako pinapansin. I introduced myself as a lawyer. Kaya ba nagwala ka at nagsisigaw ka na dyan sa police station kasi hindi ka pinapansin? O attorney, naranasan mo naman pala na minsang hindi ka pansinin. So dapat sa tuwing babatikos ka, tingnan mo muna ang dahilan at sitwasyon. Hindi yung batikos ka ng batikos. Dahil pansin ko, pag ikaw ang maninigaw at mambabastos dahil sa hindi ka pinapansin at disappointed ka dahil may nakita kang injustice, okay lang. Pero pag ang iba ang disappointed at nanigaw dahil sa nakitang injustice, sasabihin mo wag daan sa sigaw. Bakit ganon, Attorney Claire? Kapag ikaw pwedeng sumigaw at kaya mo pang ulitin yan. Pero kapag iba, hindi pwede. So, ikaw lang ang pwedeng sumigaw? So, umabot kami sa women's desk. Okay? Tapos noon, tinuro sa akin ng kliyente ko kung sino yung lalaking humatak sa kanya. So, I was asking for his name. Tinalikuran ako. Okay? So, ngayon, sabi ko dun sa isang babaeng sa isang babaeng pulis, okay, ano ang complaint? I deserve to know that. I was the counsel. Agree naman ako sa iyo na deserve mo yon dahil ikaw ang counsel at isa pa, binabayaran ka para depensahan sila. Pero dapat ba talaga magwala at manigaw? Di ba pag iba ang gumagawa ng ginawa mo, binabatikos mo? Pero pag ikaw, okay lang. But to be honest, kung ako tatanungin para sa akin, saludo ako sa mga tulad mo at tulad ni SRT na kayang ipaglaban ang napapagkaitan ng justice
Ang nakakatawa lang sa'yo, pag ikaw ang gagawa, hero ang feeling mo. Pag iba, huwag daanin sa sigaw. Walang complaint, walang warrant of arrest. And my client was not doing any crime. You know, guys, what are the reasons or causes for a warrantless arrest? You know that there should be at least the guy or the accused or the suspect should have been committing a crime. O Attorney Claire, alam mo naman pala yan, ang ganda ng paliwanag mo, hindi ba? Bakit nung si SRT nag-walk out sa Senado with the same situation? Patungkol sa mga pag-aresto na walang warrant of arrest, todo batikos ka. Pero kapag ka ikaw ang gagawa at mangbabastos ng pulis, feeling mo hero ka. Or there is a reasonable belief that he had committed a crime. But none. Mas matindi nga yung mga biktima na pinagtatanggol ni SRT dahil sila nakapasa sa lie detector test. Tapos yung mga pulis umurong sa lie detector test. He was just drinking coffee. And there was a text from the guy that she was amenable to be intimate, only intimacy. Hay nako, Attorney Claire, talagang i-discuss mo pa dyan sa Malacanang press briefing yung issue ng couple. Akala ko ba ayaw mo kay SRT na dinadala sa social media yung issue ng mga mag-asawa o issue ng pamilya? At ikunento mo pa dyan sa Malacanang press briefing yung issue ng couple. So how could there be violation against women and children? So when I was there, I talked to the colonel. I forgot the name of the colonel, parang bossing nila. Sir, wala tong warrant of arrest. Walang complaint. Walang... Attorney Claire, hindi ganyan ang tono mo doon sa video. And then, after that, it was not the problem with Inquirer.net at the time. Sino Inquirer dito? Hindi ko alam kung sino yun nakalimutan ko parang hindi niya lahat kinuha yung kwento. She did not even ask me. Hindi ba't ikaw ay nasa media din? Iyan ay trabaho ng media ang mag-sensationalize ng mga issue. Ginagawa mo nga rin yan sa channel mo sa tuwing magbablog ka. Grabe ang mga title mo. Grabe kang mag-sensationalize. Minsan nga fake news pa yung mga content mo. Tulad na lang ng sinabi mong nagnanakaw si SRT ng oras. O diba, Attorney Claire, grabe ka rin mag-sensationalize. Tapos kung makabatikos ka sa iba, inam. Nag-viral lang, kinuha niya agad nung ako na ay huhulihin. But before that, I talked to the officers. Sabi ko, sir, walang warrant to. Kung ganyang kahinahon yung salita mo, Attorney Claire, hindi magbabiral at magiging issue yung video na yon. Pero dahil nga, iba ang tono mo doon, kaya naging issue at sinensationalize ng media. And then, one of the officers then doon, nadinig ko na nasa labas na kami, sabi ng ibang mga pulis, pakulong mo na yan, pakulong mo na yan. Na-splice to. Na-splice to. Ang sabi ko, ipagtanggol ang kliyente ko, ipakulong mo ako, anong kasalanan ko? Yun siguro yung nakita nyo. Sabi ko nga sa inyo, saludo ako sa ginawa ni Attorney Claire. Natatawa lang talaga ako kasi kapag ka siya ang gagawa, feeling niya hero siya. Pero kapag ka iba ang gumawa, sasabihin niya, huwag daanin sa sigaw. Pakinggan nga natin ulit yung sinabi ni Attorney Claire pagdating sa pagsigaw. Diba? Sigaw-sigawan mo lang yung pulis habang nagpe-perform. Oo. Pwedeng direct assault yun. O di ba, Attorney Claire, paano namang hindi ka i-criticize ng tao? Kapag ka ikaw ang gumawa, feeling mo hero ka. Ikaw na rin ang nagsabi niyan. Pero kapag ka iba ang gumawa, Huwag daanin sa sigaw. Oo. Diba? Sigaw-sigawan mo lang yung pulis habang nagpe-perform. Oo. Pwedeng direct assault yun. Diba? o di ba, Attorney Claire, pag iba, wag daanin sa sigaw. Pero ikaw, pag binigyan ka ng pagkakataon, you will do it again and again.
Paano ba yan sa sobrang dami ng lumalapit kay SRT na hindi nabibigyan ng justice, dahilan kung bakit hindi naiiwasan ni SRT na sumigaw? Tapos panay batikos mo at ng kabatas kay SRT. O hindi, na-splice. O yan, na-splice yan. So if you want to get the original copy niyan, pero siyempre putol-putol na rin yun edited, sa inquirer.net, that's 2015. September. Alam ni Miss Pia yan. Hindi nga ako, wala nga akong penalty at that time sa ABS-CBN, sa DZMM. I was allowed to. O di pwede rin naming sabihin na yung mga binabatikos mo, kung may mga mali sila, dapat may mga kaso na rin sila. Diba? Otherwise, kung meron akong mali, I would not be allowed to go on air. And then after that, that's 2015. Yan ang panoorin nyo, hindi yan splice. Okay? So, at that time, sabi ko, walang warrant of arrest, walang complaint. Doon pa lang sila gagawa ng complaint. So, sabi nung isa, namayapa na yung isang pulis, sabi niya, doon sa pulis na babae, anong gusto mo? Sabi niya, pakulong yan. The problem is, kinulong ako, naman di kulong, it's detained. Dinetain ako, my husband, and my secretary. Why? Kung ako lang naman ang gusto nila, dahil lumaban ako, nangatwiran ako. Kapag ikaw ang nambastos at nanigaw, ang definition mo nangatwiran. Pero pareho lang naman kayong nakakakita ng injustices at pareho lang na kayong nagtatanggol sa mga taong lumalapit sa inyo. Pero again, attorney, saludo ako sa tapang na pinakita mo para ipagtanggol ang kliyente mo. Pero sana sa susunod, bago ka bumatikos sa iba, tingnan mo muna yung sitwasyon kasi tulad mo, dahil sa disappointment, dahil sa nakakita sila ng injustices, nakukuha rin nilang magalit, nakukuha rin nilang magtaas ng boses sa ibang tao. Anyway, let's continue the explanation of Attorney Claire. Di ako lang. Ba't masasama yung asawa ko? Ba't masasama yung sekretary ko? Hindi ba? So, hindi yun nakuha ng inquirer.net. Mali nga naman yun na idamay pa yung asawa at yung sekretary niya. Kung siya lang yung nagwala, siya lang yung i-detain. Ngayon, nangyayari na yan 2015 pa. Kahit siguro noon pa nangyayari na yung pag-aresto ng walang warrant of arrest. Pero, nung nagkaroon ng hearing sa Senado patungkol dyan sa mga isyong ganyan, nang nag-walkout si SRT, bakit nyo binatikos? O tingnan mo, Attorney Claire, yung mga nakaraan mong issue, mabubuksan talaga yan. Dahil nga, may position ka na. Ganyan ang ginagawa mo kay SRT. Ngayon, ginagawa rin sa'yo. At pwede mo naman sanang i-discuss yan sa channel mo at huwag mo nang gamitin ang Malacanang press briefing para magpaliwanag at i-discuss ang personal issue mo. Dahil sayang oras at pera ng taong bayan dahil iyan ay personal mong issue at walang kinalaman sa bansa. Yan lang. I was not even interviewed. What happened? Diba? And the title. The title. So, umpisa pa lang yan, yung comment pa lang yan, marami nang nag-bash doon sa gumawa ng title. Okay. Attorney Claire, nasa media ka, alam mo ang kalakaran, lalo na pagdating sa title. Ikaw man din ay gumagawa ng ginagawa ng iba. Grabe nga ang mga title mo sa channel mo, kaya masanay ka na dahil ginagawa mo rin yan. Nasa posisyon ka na ngayon, kaya aani ka na rin ng mga kritisismo. Sabi nga, what goes around, comes around. Again, hindi yun iskandalo. That's a fact. It's a fact. So, it's a fact that at some point in your life, nang bastos ka rin ng pulis. If you will be my client and you will experience the same, I will do it again and again and again for justice. O bakit panay batikos mo kay SRT kapag ka pinagtatanggol yung mga kababayan natin na hindi nabibigyan ng justice? Pag ikaw pwede at uulitin mo pa, pero pagka si SRT, huwag daanin sa sigaw.
Nung nandiyan ako, na-detain ako, sabi ko, okay lang. Parang si Jose Rizal. Hero lang ang dating. Pasensya na, Attorney Claire ha, paano ba namang hindi ako matatawa sa iyo? Kapag ang iba, wag daanin sa sigaw. Pero kapag ka ikaw, ang pakiramdam mo, Jose Rizal, na hero ang dating. So, pampalubag ng loob kasi nandiyan ako di ba? Yan lang po, yan lang. So, wag po kayo maniwala doon sa mga na-splice na video. Say yan, that's the truth. Okay? Ma'am? Yes, ma'am. Yes. Another one. Parang ang haba ng kwento ko doon Buti, Attorney Claire, napansin mo. Sayang oras, sayang pera ng taong bayan, ano? Ma'am, yung regarding dito, napapaulat na di umano'y kapatid mo si Franz Castro. And then, is this a fake news? Meron daw, this is a part of a demolition job against you. Against me? Yes. Demolition job yung tape na to? Yung video na to? No. Lahat ng lumalabas. Oh, definitely. You can assess that. Kapag pala itong si Attorney Claire ay criticize, demolition job ang tawag niya. So ano kaya yung tawag niya sa ginagawa niya sa channel niya? May demolition job ka bang ginagawa kasama ng mga kabatas laban kay SRT? Tanong lang. They want me out. The soonest. Diba? Ang kritisismo ay hindi mawawala, lalo na kapag ka ikaw ay nagkaroon ng posisyon sa gobyerno. Palagi nilang babantayan ang bawat salitang bibitawan mo. And about Congressman Franz Castro, if ever na naging kamag-anak ko siya, I will be proud. The problem is hindi So pa di ba si Fidel Castro ng Cuba kamag-anak ko? Well, I have a brother. Yung tatay ko, pinangalanan siyang Fidel A. Castro. Pero yung taga-Cuba, hindi ko tatay yun. Yung mga ganyang personal na tanong, isang sagot. Kamag-anak mo ba si Franz Castro? Sagot, hindi. Hindi mo na kinakailangang expound at magbanggit pa ng kung ano-anong pangalan para ipaliwanag sa tao na hindi mo siya kamag-anak. Diba? So lahat ba ng Castro dito, kamag-anak ko? But if they will acknowledge me as their relative, di okay lang. Diba? Wala namang masama doon. Thank you, ma'am. Okay na? Okay na. Okay. Wala na. Dito nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang umaga. Thank you, Attorney Claire, at congratulations ulit sa bago mong posisyon at sana'y wag mamasamain ang pag-criticize namin sa iyo. Dahil lahat naman tayo ay naghahangad ng maayos na bansa at maayos na opisyal ng gobyerno nang hindi nasasayang ang oras at pera ng taong bayan sa pakikinig sa mga sarili ninyong mga issue. Anyway, iyan lang muna sa ngayon. This is Ecclesiastico. Until my next vlog, take care. Bye!